Eto na, bumwelta na mga bossing. Binweltahan na po ang Vice Presidente, mga kababayan. Ano po ito? Eto, no? Ayan. Po yung mga Bumwelta na po ang House, mga kababayan. Bumwelta na po ang ating mga congressman kay Vice Presidente. Natural po kung tayo nga po, simpleng mga mamamayan napansin natin kung ano-ano po yung sinasabi at kung ano-ano po yung ibinibintang ng ating Vice Presidente sa ating Presidente po. Nadamay pa yung tatay na nananahimik na. Itatapon daw sa West Philippine Sea. Ito po, magsasalita na po yung ibang mga congressman natin, mga kababayan. Oh. hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million Oh. sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 Worth 1 million. Oy, hindi 11 yun. 4 days nga lang daw. Which is 250,000 pesos per night. Ano? Yun po dapat yung mga maririnig natin, mga bossing, sa ating Vice Presidente. O, ganito namin ginawa yan. Ito talaga yung nangyari dyan. Dito namin ginamit yan. Ganito, ganyan. Wala eh. Pangmaritesan po yung yung nangyari mga kababayan. days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya. Sa simpleng tao, alam na alam po yun. 250,000 per night. Safe house. Pinakitaan sila nung listahan, ano? O, sa BGC, makakarenta ka na ng isang napakagandang napakagandang condo unit. Pinaka high-end pa, 90,000 per month. Nagpakita din ng isang tipo bang magandang bahay. O, 25,000 per month. Per day. Pero ang hirap pong ang hirap po mga kababayan, nahanapin po kung paano, saang lugar kaya yung 250,000 per night na safe house. Ano ho? Oh, tuloy. Kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban Huy, si Palakang Kokak. Sara ulo. Luko-luko, huy. Sara ulo. Ay, nako. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Hindi nga. Parang yung lang din po yan, West Philippine Sea. No comment, May press conference, nagulat tayo. Naku, eto na ang VP. Magsasalita na. Makikinig na tayo. No? Makikinig na tayo kasi sasagutin na yung mga issue. Walang narinig na ganun. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa Dali lang. Putulin lang natin to. Babasahin ko lahat ng comment ninyo. Ang kukulit ng mga comment ninyo. Sabi ni Eseng Mariano, totoo yan, kulam. Si Sara, kulang-kulang. Sabi ni Shiro Kansaki, ayan, may dartboard sa pool. Buwang ang tawag niyan dito. Sabi ni Francis Pimi Infinite. Ako din, boboto ko siya. Presidente ng kulto. Si May Money Guide. Sara Sepulturera. Maghuhukay ng bangkay. Ano pa tawag mo dun? Siya ang tunay na may tililing. Psychopath. Inday Saltik. Diyos ko Lord. Kayo, ang dami niyong tawag sa Vice Presidente, ha? 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang pangulo ang ibang tao.
Ayun nga kasi, mga kababayan, baka hindi masasagot, 'di ba? Kasi ganyan ho mga DDS, mga kababayan. Kapagka yung meron kayong itanong sa kanila tapos hindi nila masagot, re-rest back ang kanyang mga 'yan. No, ad hominem ang ire-rest back sa inyo niyan. Ganyan, mana sila sa kanya. Oh, Sabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. oh, tama, 'di ba? Paano ba naman po mga kababayan? Oh, pumasok na nasa DepEd na. Pwede na naman ang sabihin na, "Ay, Pangulo, hindi ko kakayanin ito." Lalo lang pong maaatrasado ang ang ating edukasyon. Kasi aaralin ko pa 'to. O biruin mo mga adviser lang din ang nagpatakbo, palpak. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Yan po ang may katotohanan, mga bossing. Lalo na po, ako nga, sabi ko nga kahapon, doon sa vlog ko kahapon, mga boss no? Kung sino man yung nagpumilit o pumilit kay Inday Sara Duterte na magpa-press conference, ikaw ang may kasalanan yan, no? Kasi alam naman natin, ang BP, hindi naman po laging nagpapaano yan. Hindi nga nagpapa-press con yan eh. Bakit? Kasi mahihirapan doon sa mga instant na tanong. Hindi kakayanin yung mga instant na tanong. Kaya po, kung napapansin nyo po, ang Office of the Vice President, mga kababayan, nung mga panahon na, mga bago-bago pa lang po, panay post lang po yan. No? Panay post lang po sa social media na tipo bang wala kayong magagawa. Basahin nyo na lang kung ano yung pahayag namin. Hindi na kayo magtatanong. Kung gusto nyo magtanong, dyan sa comment section na lang kayo. Which is, wala nang reply. Ano ho? Kaya ako naniniwala, may pumilit lang dito. Magpa-press conference ka. Sagutin mong ganito, ganyan. Tapos yung press conference, ang layo po, mga bossing. sabi ni Erwin Lopez, tumira yata ng tawas ang BP Parang ganun na nga ho, yung dating. Kaya napansin ng netizen, napansin ng sambayan ng Pilipino, saglit lang, iniiwas yata ng Vice Presidente ang kanyang sarili sa pagsagot ng mga confidential fund, etc. Magsisigawan na po yan. Magpapa-impeach na po ang susunod na isisigaw ng sambayan ng Pilipino niyan. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionabling paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya nagpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Red flag po yun, mga kababayan, kung talagang ayaw nilang magpaliwanag. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Kami din po, yun din po ang paniwala namin. Di ba, Frozen Soul? Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa? Di ba, Loknel Lopinak, si Salsal Panelo nagsulsol na magpa-press con. Malamang po, no? Yang press con pa na yan, ang baka maging dahilan pa ho, mga kababayan, ng pagpapa-impeach kay BP Sara. Mga boss, no? Nanghinga naman ng reaksyon tungkol sa nangyaring Baka sabihin pa ho, mga kababayan ng sambayan ng Pilipino, nako, hindi matino ang pag-iisip ng aming Vice Presidente, kaya kailangan ma-impeach. House hearing kahapon, sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagdinig, ngunit iginiit niyang naghahanap lang ng maidadahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kaya ako Pero hindi, yang ano po, mga bossing, yung tawag dito, press conference niya po, mga kababayan, naniniwala ho ako, ano yan, meron po siyang mga nasabi na impeachable dyan, mga boss. Yun na lang sa pagbabanta na may putol-putol ulo pa. Di ho ba? hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila,
sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. Kaya nga 'di ba yung Commission on Audit tapos tinanong, okay ba sa inyo yung 250,000 per day na safe house? Oh. Medyo may pagkukulang doon ng COA ha. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Kaya nga po interpellation mga kababayan, talagang aalamin po kung ano talaga yung katotohanan. Hindi naman po, okay, sige, yun ano yung nasabi mo? Okay, lista ko na lang. Okay na yun na yun. 'Di ba? Pag may nakikitang butas po, kailangan tanungin pa po mas maigi. Mga kababayan, pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. No? Kaban po ng bayan ang pinag-uusapan dito. Lubog na po ang bansang Pilipinas. Ang bansa po natin mga bossing. No? Kaya po kailangan na yung mga masusing mga ganyan pong investigasyon. Saan napupunta yung pera ng bayan? Saan ginastos yung pera ng bayan? Kaya hindi na po uubra yung sinasabi ni Marcoleta, no? Yung traditional ni Marcoleta. Traditional dito sa House Kapag Vice Presidente ang humihingi ng budget, wala nang question and answer. Hindi na po uubra yun at hindi na po dapat natin payagan yun. Ano? Bakit ho? Madami pong nawawala sa pera ng bayan, sa kaban ng bayan. Kailangan po yun, lahat ng iyon mga bossing, alamin na natin kung saan napupunta po. Nako, Marcoleta. Si Marcoleta doon yata medyo sabit po mga boss dahil doon sa ano niya, traditional niya, no? Doon siya sumabit. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, hanap sila ng hanap. Sinabi rin Pero wala pa ding sinasagot ang Vice Presidente. Di ho ba mga kababayan? Eto meron akong isang video dito, no? Meron ako isang video, dapat kasama po ito kahapon Pero hindi ko na po naisama sa vlog natin kahapon dahil nga po medyo antok na tayo. Nasaan ba yun? No? Yung tipo bang ano parang gusto niyang iparamdam sa atin na diyan naman pag nandito ka sa loob ng gobyerno, dapat sanay ka doon sa malaking gastos. Dapat sanay ka doon sa may pipirmahan dyan, gastos, 5 milyon kada isang araw, ganito. Dapat masanay na lang. Sabi ko parang gustong paramdam sa atin ni BP Sara na kailangan normal lang sa inyo yan. Yung 250,000 na safe house na yan, maliit pa yan. Tumipirma nga ako, 5 milyon, isang araw Di ho ba? Yun, hindi ko makita Wait lang. Try natin ito. Isang try lang kapag hindi natin nahuli kasi wala dito yung mga name no? Yung mga, subukan natin to. Yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day. Okay lang, di ba mga kababayan? Okay lang kung gumastos ng bilyon o kung gumastos ng milyon. Kung talagang may papupuntahang maganda, mga bossing. Kung maayos talaga yung pupuntahan. No? Kaya lang, ang nakikita ko pong parang sagot ng BP dito, mga bossing,
No? Parang gusto niyang iparamdam sa atin o iparinig sa atin na, kasi dapat normal lang sa inyo na makarinig ng mga ganun na 250,000 na safe house per day. Kailangan normal lang sa inyo yung gumastos dito sa loob ng gobyerno ng malalaki. para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos Lagdag. lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun. Yan po. Tuloy, sumisigaw na si Mood Covers. Rally na for Sara impeach. Sabi, bumoto pa tayo ng mga hindi fit sa gobyerno. O yan, ano po?